Sound check. Isang magpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at welcome po sa atin hong gawain ng pagsamba dito sa Jesus Christ Baptist Church. It's a glad thing na makita ko ang maraming mga kapatiran at ngayon din maraming mga nanay na present ho ngayon. Purihin ng Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. At muli ho, maging sa ating mga kasama online, salamat ho, nakasama namin kayo. At ilang ho ng mga announcements, reminders at pagbati bago tayo dumako sa atin hong gawain ng pagsamba. Ay una ho, batiin muna natin ang mga magdiriwang o nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Today is May 11 kahapon. Nagdiwang Sister Amor. Sister Amor, kung kayo nakatunghay online, belated happy birthday kay Sister Ronelyn. Pakipaabot po sa Velasco family, yung kay Sister Ronelyn, ang belated happy birthday. At wala na may birthday ngayong linggo. Blanco ang linggo na ito. Wala, anniversary, wala rin. Sa mga bisita natin, baka meron. Wala rin. Sa June pa, no? Dalawa. Anyway, ay salamat ho sa mga pauna purihin ng Panginoon sa kanyang katapatan sa inyong mga buhay. Also, gusto natin i-welcome ang ating mga panauhin. Pag nabanggit ho ang inyong pangalan, kung maaari ho ay pakitaas lang ang kamay o pakitayo and then konting kaway-kaway para makilala ho namin kayo. Gusto natin i-welcome isa sa mga unang umaattend ng Bible study nun dito sa IC, nung Bible study pa lamang, wala pa ang JCBC. Pero sa JCBC, first time niya ho, welcome natin si Kuya Roman Cabayaw. Si Kuya Roman Cabayaw, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa inyong presensya. Thank you po. Okay po, maraming salamat po. Yun. Kung gusto nyong mahusay na barbero dyan sa kanto, yung tapat ng Pintong Bato, siya po yun. Okay. So thank you very much po, Kuya Ramon. And then also gusto natin i-welcome si Ate Jacqueline Henova. Ate, tama ba? Ate, di mo naman first time eh. Matagal na sa ibang bansa. Welcome back. Welcome back, Ate Jacqueline. Kala ko ibang Jacqueline. And sabay silang naoperahan ni Sister Hope. At sabay din silang lumabas sa PGH, so naisabay namin sila sa pag-uwi. So salamat ho sa Panginoon. And then also, welcome po kay Nanay Visitasyon Montilla. Nanay, hindi rin naman first time ni Nanay. Dati pa, bago pandemic. So, Nay, welcome back. Purihin ng Panginoon, welcome back. Meron pa ba? Meron mga May 13, birthday. Ayun pala, nanahimik si Ate Bagay. Laging tahimik si Ate Fatima. Pero happy birthday advance, Sister Fatima. Ayan. So, alam niyo na kung saan tayo magmimerienda sa A13? Sa kanya-kanyang bahay. Sa kanya-kanyang bahay tayo magmimerienda sa A13. And then also, gusto na nating i-welcome si Ate Pearl Darling Passion. Tama ba? Kapatid ni Sister Marika? Ate Pearl, welcome po. Welcome po. Ayan, salamat ho sa Panginoon. Welcome po sa atin hong gawain. And also sa lahat na welcome back kay Nanay Pasing. Nanay Pasing. Matagal nating di nakasama. Salamat sa Diyos. And purihin ng Diyos sa supply niya ng kalakaasan. And also ho, sa lahat ng ina ng tahanan, happy Mother's Day. Day off muna kayo ngayon. Si Mr. muna ang maglalaba. At sana wag bulaklak ng kalabasa ang ibigay. Nevertheless, muli ho, purihin ng Diyos sa mga ina ng tahanan. And I'm excited sa ating pag-aaral ngayong umaga. We'll be looking at the excellent wife, sang-ayon ho sa salita ng Diyos. Ilang mga bilis na mga announcements po. Ang atin hong camp ng mga young people ay palapit na. So therefore, young people, mamaya pagkatapos ng ating worship service, meron tayong sandaling meeting just to get updated sa lahat ng sasama sa camp. Please umattend ho kayo. Yung mga young people, 13 years old pataas, ang tema ng camp is Knowing God's Will. Tayo ho ay luring dadayo sa lugar ng lagi ko nakakalimutan saan sa Rizal. Sa bandang Rizal po, yung campsite, ano daw yun? Saan sa Rizal? Sa lugar ng Cainta, Rizal. So talagang campsite ho yun. Ang bawat young people ho ay 1,800. 1,800. At dahil ho ang ating tansya sa transportation fee ay 300 ang bawat isa, so 2,100. At meron na hong nagbigay ng, sinarado natin ng 2,000. Sinarado natin ng 2,000 kapsana yung transpo. At meron tayong kapatiran nagbigay ng 200 kada young people na sasama, so 1,800 na lang.
At tuloy-tuloy ho ang mga fundraising natin. Meron mga nagbenta ng ice candy, may nagbenta ng yema, may nagbenta ng jelly something. So tangkilikin lang ho. Yung ukay-ukay, may ukay-ukay ho dyan. At yan ho ay donation ng mga kapatid at lahat ng mga pagbebentahan ay dediretso ho sa pondo ng mga young people. And then also, meron ho tayong t-shirt by order. Magagandang mga t-shirt. Ito ho yung sample. Sample lang ho ito. Actually, ito ho'y akin. Nagamit ko na. So, ito ho'y double XL. Double XL yung pinakamalaki. Meron hong iba't ibang may mga iba't ibang design. Ilalagay ho dun sa likod. Pili ho kayo at 150 ho ang isa. 150 ang isa. So, yung tubo ho niyan, pupunta sa mga kabataan. So, may ka-t-shirt ka na, nakatulong ka pa. Okay? So, muli ho, para ho sa mga young people ho natin yan, nasasama ho sa camp. So, also, lastly, nag-usap po ang church last Sunday. Kung wala kayo dito last Sunday sa church meeting, magkakaroon ho tayo ng huling hurrah bago ang pasukan ng mga bata sa school. Magkakaroon tayo ng church swimming. Church swimming ho natin, ang plano natin ay June 6. June 6 po yan, that's a Friday. Alam ko medyo alanganing araw, pero ayaw natin idikit ng Sunday kasi pag Sabado, madalas pagod pagdating ng linggo. So June 6, Friday, wala pang pasok ang mga bata. So makakasama ho ang So sa ngayon, sa mga resorts na natitingnan ho natin, ang isa sa mga positibo ay yung pinuntahan natin last year. Naalala niyo yung San Mar? At ang isa sa pinakamaganda sa San Mar, yung buong pool may bubong. Yun ang pinakamaganda doon, yung buong pool may bubong. So hindi nyo na kailangan mag-sunblock. So maganda yung lugar, bago yung mga facilities, and i-announce natin sa Lumaon kung magkano ho ang bawat isa para ho sa ating entrance fee. So ang maganda ho doon, hindi sila nag-increase. Yun yung isa. Yung ibang napagtatanungan natin, pang 14 tao lang, mas mahal pa. So tayo ho, binigay nila ng hanggang 70-18 katao, same price as last year. So yun yung maganda, at maganda pa rin naman yung lugar. So sa ngayon, yun yung number 1 candidate natin. Meron pa tayong ibang kinakausap, meron pa tayong maaaring ibang pupuntahan na titingnan. Pero sa ngayon, yun ho ang atin hong place. Lastly, dito tayo matatapos ating announcements. Meron ho tayong mga invitations ngayon para sa ating anniversary. May 25, Sunday, ang ating gawain ay 9 a.m. Wala muna tayong Sunday school sa anniversary Sunday natin. Tuloy-tuloy tayo. 9 a.m. worship service ho agad yun hanggang 10:30, and then 10:30 to 11 may konti tayong programa, may mga aawit, may mga magpapatotoo. Meron tayong ipe-prepare na video presentation sa history ng church. So I hope all of you will be here. Mag-invite tayo. At least mag-uwi kayo ng kahit tigli-5. Then bigay nyo sa kapitbahay, bigay nyo sa kaibigan, bigay nyo sa kumari, bigay nyo sa pilahan. And who knows na maaaring sila'y dumating at makasama natin at iligtas sila ng Diyos at simulan ng Diyos na baguhin yung kanilang mga buhay. Ay niwala ho tayo na ang pag-asa ng Pilipinas ay hindi bagong senador na magaling sumayaw. Ang pag-asa ho natin ng mga Kristiyano ay ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa tunay na pagbabago. Sabi nga nila, sino mang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. So, muli ho, the right gospel, May 25, 9 a.m. Let's all be here. Pwede ho ba natin i-goal? Punuin natin. Hindi masamang i-goal yun. Punuin natin ang church, imbitahan natin. At kung ang problema nyo ay transportation, wag lang manggaling sa napakalayong bayan, pero kausapin nyo ho kami. Maraming Cadillac dito na pwedeng... Hindi. Gagawa nun natin ng paraan hanggat maaari. Kung ang problema ay, Brother Paul, merong isang pamilya, 2 pamilya gustong dumating, pero yung pamasahe, sabihin nyo sa amin, pwede tayo maglaan, at yung mga kapatiran natin may sasakyan, kausap na rin ho natin, pwedeng sumundo sa May 25. Just let us know. Okay po ba? Okay, so sino magdadala ng invitation? Lahat tayo. Magbibigay natin sa kapitbahay, bibigay natin sa kamag-anak, bibigay natin sa mga kaibigan, and invite natin sila sa ating anniversary this coming May 25. So yun po, ang ating mga announcements. Liban na lang kung meron ako nakalimutan. Mamaya hong hapon ang ating gawain, 2 p.m. and then yung ating prayer meeting pagkatapos ng panghapong pagsamba. Tayo ho ngayon ay dumako sa ating paghahanda sa pagsamba, at para ho diyan ay magkakaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na namumuhi at may galit sa kasalanan. Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ay aming pinaparangalan. Karapat dapat ka, O Diyos, ang lahat ng bagay ay ginawa mo para sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo. At ganyan, Panginoon, sa kabila ng iyong kabanalan, Ikaw rin ang Diyos na nagmahal sa aming mga makasalanan, na binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa katotohanan na namatay si Jesus para sa amin. Purihin ka sa katotohanan na siya'y nabuhay muli kung kaya't ang aming pananampalataya ay may kabuluhan. Kung kaya't ang aming pagtitipon ngayong umagang ito ay may kabuluhan. Sapagkat totoong nabuhay muli ang aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon, dalangin ko po ngayon, tulungan mo nawa kami. Madami ang umaagaw ng aming atensyon. Marami, Panginoon, ang kabigatan, problema at mga pangangailangan. O Diyos, kaysa ito ay maglayo ng aming isip sa iyo, nawa gamitin mo ang mga ito upang lalo kaming itulak sa iyo. Ipakita, Panginoon, na kami mahina, hiwalay sa iyo. Ipakita, O Diyos, na wala kaming magagawa, hiwalay sa iyo. Ipakita, O Diyos, ang kawalan ng kapangyarihan ng pera at magagawa at kaalaman ng tao, hiwalay sa iyo. Ngunit, O Diyos, sa pamamagitan mo, ang mga bagay na ito, Panginoon, ay maaari mong gamitin para magawa ang iyong kalooban. O Diyos, aming dinadalangin sa iyo patuloy ang aming mga kapatiran, may iba't ibang kalagayan. Lord, una sa lahat, thank you na kasama namin ngayon si Nanay Pasing. Salamat po sa iyong patuloy na pagsustento sa kanya. Salamat po patuloy sa paghawak mo sa Hestojero family, ganun din, Panginoon, sa Ganas family. At Lord, ganun po aming hinadalangin sa iyo ang health po ng buong Hermia family, si Sister Sally, na mapatuloy na makarecover, batang si Isha na nasa ospital pa ngayon. O Diyos, nawa, Panginoon, tulungan mo at bigyan mo ng gabay ang mga doktor at bisa ang mga gamot na kanyang tinitake. At yan din, Panginoon, salamat sa pag-recover pa ng iba na tinamaan din ng dengue. Lord, muli, alam namin na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. At turuan mo kami na sa anumang aming kalagayan, tunay nga ay kami ay maging mapagpasalamat. To be able to count it all joy, Panginoon. And Lord, sa aming pagsamba ngayon, tulungan mo nawa kami na maituon ang aming mga sarili sa iyo, na sa aming bawat pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salita. O Diyos, ang lahat nawa ng ito ay magawa ng nagbibigay papuri, sumasambang tunay sa iyong pangalan, sapagkat ikaw ay karapat dapat. Panginoon, saliksikin mo rin kami sa anumang kasalanan, anumang naisip, nasabi o nagawa, O Diyos, na hiwalay sa iyong kalooban. Tawarin mo kami, Panginoon, at patuloy kami tumitingin kay Kristo lamang, sapagkat sa Kanya lamang mayroong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Mahabag ka, O Diyos, sa mga wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ikaw po nawa ang magligtas, banalin mong patuloy ang iyong buong iglesia. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstay yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, He Keeps Me Singing. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still. In all life was heaven below. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus wept across the broken strings, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace,
resting near the sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing, Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes it leads through waters, fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon He's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Tayo po'y manatilang nakatayo para sa ating pagkakaloob. Maganda pong umaga mga kapatid sa pananampalataya. Sabay-sabay po nating basahin mga talatang basihan sa pagkakaloob. Magmumula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 sa Tagalog. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo na masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangailangan sa tuwina. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, na palaging sariwa sa bawat araw, Panginoon. Lord, patuloy po kaming sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na meron kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw, Panginoon, nagbigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, paggabay niyo po sa amin na nakarating po kami ng payapa dito po sa bahay-sambahan upang purihin ang dakila mong pangalan. Pasalamatan, Panginoon, mga kamangha-manghamong gawa sa amin, Panginoon. Panginoon, sino kami upang iyong kahabagan, ibigin, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin, na nagmumula sa iyong masaganang pag-ibig at awa, Panginoon. And Lord, ano man po nakikita mong karumihan sa bawat isa sa amin, patuloy po namin ito hinihingi ng kapatawaran. Nakikita niyo po yung kasalanan namin, Panginoon, bigat ng kasalanan namin, Panginoon. Natanging ikaw lamang ang may kakayahan na mag-alis nito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal mong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ikaw, Panginoon, namatay, muling nabuhay, Panginoon, at naghahari magpakailanman. Panginoon, patuloy niyo pong turuan ang aming mga puso na maging tama, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami ng banal na takot. Papasalamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob mo po sa iyong mga mananampalataya. Panginoon, sa iyong pagsamba, ikaw po ang siyang maluwalhati sa gawaing ito, Panginoon. Maging sa aming pag-aawitan, maging sa aming pagkakaloob, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy niyo pong turuan ang aming mga puso
na marunong magpasalamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin. Material man, maging spiritual, Panginoon, pinagpapasalamat po namin sa inyo. Patuloy niyo po kaming turuan na maging mabuting katiwala, Panginoon, sa mga pinagkakalob niyo po sa amin. And Lord, patuloy po kami nagagalak, nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay na meron po kami, Panginoon, bago po kami magkaloob sa iyo, ay ikaw po ang pinagmulan nito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And sa lahat po na malilikom na salapi, Panginoon, sa aming pagkakaloob, ay magamit sa pinakamainam mong gawain para sa ikakalawak ng iyong ebanghelyo. Patuloy ka pong magligtas, Panginoon, sa mga taong makasalanan. And Lord, patuloy po namin dinadalangin sa mga oras nito, maging sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po magbukas ng aming mga puso't isipan. Makita po namin, God, yung kasalanan na meron na nakatahan sa amin, na tanging kailangan namin, Panginoon, tagapagligtas. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus, na sinugo ng aming amang nasa langit. And Lord, gamitin niyo po ang iyong ebanghelyo na magligtas, Panginoon, sa mga makasalanang tulad namin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng magpapala, sa iyong biyaya, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po ulit umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Tunay Kang Matapat. Tunay kang matapat, Diyos naming Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan, walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinga, tag-araw, tag-ulan, at ang tag-ani, araw, buwan, bituin, sa gabi, nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mo, anong laki. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw
silang. Ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan walang kupas. Tunay kang matapat sa paglinga. Tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning po sa lahat. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, ito ay matatagpuan sa Proverbs chapter 31 verse 1 to 10. Sabay-sabay nating basahin. Ready, read. Ang mga salita ni Haring Lemuel na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano, anak ko? Ano ang anak ng aking kahaybata? Ano o anak ng aking mga panata? Huwag mong ibigay ang iyong lakas sa mga babae o sa iyong mga lakad sa mga lumilipol sa mga hari. Hindi para sa mga hari, o Lemuel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak, ni para sa mga pinuno ang nagnais na matapang na alak. Baka sila'y uminom at magkalimutan ang itinakdang kautusan at balututin ang karapatan ng lahat ng mahihirapan. Bigyan mo ng matapang na inumin ang lapit ng mamamatay at ng alak ang nasa mapait na kabuluhan. Hayaan silang uminom at lumimot sa kanilang kahirapan at huwag nang alalahanin ang kanilang kasawian. Buksan mo ang iyong bibig, laharin sa titig at sa kasapatan ng lahat ng kaiwang walang kahit. Buksan mo ang iyong bibig, pumatol ka ng may katuwiran at ipagtanggol mo ang karapatan ng dukha at nangangailangan. Sinong makakatagpo ng isang putihing babae sapagkat siya higit na mahalaga kaysa mga batong hubig. Pinagpala ang salita ng Diyos, tayo po'y makaupo na. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And supposed to be ay Proverbs chapter 31 verses 10 to 31. Nevertheless ay makikita lang natin yun sa atin buong pag-aaral ngayong umaga ito. Bukas, kung kayo ay nakarehistro, ay pupunta sa mga botohan ang marami sa atin. And I hope ay nagbigay na tayo ng katampatang pag-iisip kung sino ang ating iboboto. At so, sana hindi ito nakabase sa binigay sa atin, kundi nakabase sa mga guidelines na ating nakita sa salita ng Panginoon as we have studied 2 Sundays. Well, kaya ako sinabi ito ay hindi dahil para pag-usapan ng politika ngayong araw. So, ulit ngayon ay Mother's Day. Ang ating bibigyan ng konsiderasyon ay isang napakahalagang bagay. Hindi kung ano ang standard ng isang mabuting opisyal ng gobyerno, kung hindi titingnan natin ano ang standard ng maaari nating tawagin na isang mabuting babae. Particularly, isang mabuting asawang babae or isang mabuting ina ng tahanan. Or as the Proverbs had said it, siya ay isang high-value woman. Isang babae na matindi ang halaga. Sapagkat sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ng mundong ito ay pinipilit tayo at sadly, marami even in the church ang nakumbinsi na ng sanlibutan na ang halaga ng babae ay kung ano lamang ang nakikita sa panglabas. Ang halaga ng babae ay nasa hubog ng katawan, ang halaga ng babae ay nasa kinis ng balat, ang halaga ng babae ay kung gaano siya tinitignan at pinagnanasaan, yun ang pinipinta ng sanlibutan. Pero ano ba
ang halaga, ang mabuting babae sang-ayon sa Biblia. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Ikaw na Diyos na banal, ikaw rin, Panginoon, ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na lumikha sa lalaki at babae. At ikaw rin na nagdisenyo ng pag-aasawa at ng pamilya. At narito kami ngayon, Panginoon, pinapasalamatan ka, una sa lahat, sa dakilang ebanghelyo, sa kaligtasan na meron kami kay Kristo. At gayon din, O Diyos, nais naming pasalamatan ka sa mga ina ng tahanan na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. As imperfect as they are, hindi perpekto ang mga ina. Nevertheless, Panginoon, salamat sa mga pinagkaloob mo. At tulungan mo nawa kami, tulungan mo po ang bawat kababaihan mula sa mga bata hanggang sa mga lola na naririto, O Diyos, na pakinggan pa rin ang iyong salita at magsumika pa rin na mahubog ang kanilang mga buhay. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maayon ang kanilang mga buhay katangian sang-ayon sa salita mo. O Diyos, ikaw po nawa ang gumabay, ikaw po nawa ang magturo, ikaw po ang magbago sa amin. At lahat ng ito, Panginoon, ay mangyari sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Well, nais kong saysayin ang ating mensahe ngayong umaga sa ganitong pangungusap. An excellent woman, wife, and mother is one who is faithful to her husband, engaged with her children, a diligent keeper of the home, a good testimony to her neighbor, and above all, one who fears God. Ang isang mahusay na babae, asawa at ina, ay isa na tapat sa kanyang asawang lalaki, nakatuon sa kanyang mga anak, isang masigasig na tagapag-alaga ng tahanan, isang mabuting patotoo sa kanyang mga kapwa, at higit sa lahat, siya ay merong takot sa Diyos. Konting background lamang ho dito sa Proverbs 31 at maaaring marami ho sa inyo ang medyo pamilyar na, lalo na dun sa pinakasikat na talata dito, Proverbs 31 verse 30, na maaaring minsan yun ang nasa ulo o nabasa. Ang sabi ng Proverbs 31:30, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. So dito pa lamang ay obvious na agad ang pangunahin na binibigyan ng bigat. Ang value ng salita ng Diyos ay hindi primarily ang outside na ganda, kung hindi ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. So itong verse ho na ito ng Proverbs, itong chapter na ito ng Proverbs is a very important document. Hindi ho natin kita sa English or sa Tagalog translation, pero mula sa verses 10 hanggang 31, na supposed to be sana yun yung ating Bible reading, ay merong napaka-genius literary technique na in-employ sa mga Hudyo. Ang verse 10 hanggang 31 ay 22 verses. And guess what? Ang alphabet ng Hebrew ay 22 letters. So bawat simula ng talata ay nagsisimula sa bawat sunod-sunod ng Hebrew alphabet. Siguro nagawa na natin yun nung tayo ay mga estudyante. Tinatandaan natin yung unang letra ng bawat sagot to aid our memory. At yun din ang punto nito, para madaling matandaan ang mga katangian ng isang mabuting babae. Verse number 1, tignan lang ho natin. Nabasa ho natin. Ang sabi, the words of what? King Lemuel. So ang Proverbs 31, ang may akda nito ay si King Lemuel. Nevertheless, ang source nito ay ang salita mismo ng kanyang ina. Ang sabi, the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. So what a wonderful, sa entrada pa lamang, narito ang isang hari na nagsaysay ng mga bagay-bagay na natala sa salita ng Diyos, inspired by the Holy Spirit, but this came from his mother. Mga ina ng tahanan, napakaganda kung kayo ay makapagtatanim ng matindi at mahalagang mga katotohanan sa inyong mga anak, and sometime later, they will recall yung mga katotohanan na yun at maaari nilang sabihin, natutunan ko sa nanay ko.
And here is King Lemuel. The words of King Lemuel, the prophecy of his mother taught him. The author is the Proverbs King Lemuel, as we have said. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya nito, and as a good mother, bilang isang mabuting ina sa anak na alam niyang magiging hari, nahaharap sa maraming mga responsibilidad, ay nagbigay ang nanay na ito ng mga guidelines sa kanyang anak na magiging hari. Sa verse 2, ang sabi niya, "What my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows." She's calling him out. Para bang si Lemuel, I could almost see him na isang teenager na nag-e-explore, ginagawa yung gusto niya. Tinatawag niya, "Anak ko, ikaw ang anak ko, tigilan mo yan. At magbigay ka ng atensyon sa akin. Ikaw na iniluwal ko, ikaw na pinanganak ko. Magbigay ka ng atensyon." At ang kauna-unahan niyang sinabi, verse 3, "Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings." Now, particularly, hindi ibig sabihin, hindi pinagbabawalan ng nanay ni Lemuel na siya ay makipagrelasyon sa babae. Actually, bibigyan siya ng guidelines kung anong klaseng babae ang kanyang dapat na hanapin. Pero ang pinupunti niya rito sa verse 3 ay mga babae na wawasak sa kanya. Mga babae na hihigop ng kanyang lakas. Mga babae na magdadala sa kanya sa kasalanan, oo, sa imoralidad. Binibilinan ng nanay ni King Lemuel, itong si Lemuel na magiging hari, na, "Anak, umiwas ka sa fornication, umiwas ka sa immorality. Give not thy strength unto women." Sa verses 3 and 4, nagbigay ng babala itong nanay na ito patungkol sa pag-inom na maaaring makahadlang sa kanyang pangangasiwa bilang isang hari. Verse 8, kung tatalon tayo sa verse 8, ang sabi ng nanay ni King Lemuel sa verse 8, "Open thy mouth for the dumb." Hindi ito literally yung mga hindi kayang magsalita o mga pipi. Ito ay pumapatungkol sa mga tao na walang boses. Sa mga tao na maliliit, mahihina at walang kapangyarihan. Sinasabihan ng nanay ni Lemuel, "Lemuel, magiging hari ka, at pag naging hari ka, bigyan mo ng atensyon yung maliliit. Bigyan mo ng atensyon yung mga nasa mababa. Ikaw ang maging boses, maging tagapagtanggol ng mga naaapi. Open thy mouth," verse 9, "Open thy mouth, judge righteously, and plead for the cause of the poor and needy." Yung mahihirap na nangangailangan na madalas naaapi, Lemuel, ikaw ay maging tagapagtanggol nila. Note, these are very good advice para sa isang magiging hari. Pero ito ay 9 na verses lamang. At itong ina na ito na nagbibigay advice sa kanyang anak na magiging hari ay naglaan ng 22 mga talata para bilinan, turuan itong si Lemuel na magiging hari kung anong klaseng babae ang dapat niyang hanapin. Ang bulk ng chapter na ito na sinabi at binigay na tinuro ng nanay ni Lemuel sa kanya describes to him a woman, a kind of woman na dapat niyang pundiryahin, na dapat niyang ipanalangin. Isang babae, ayon sa Proverbs chapter 31 verse 10, a virtuous woman. Or sa ESV, ang translation, an excellent wife. Dahil yung Hebrew word ng woman is often translated woman or wife. Magkasalit sa Old Testament. So an excellent wife. Proverbs 31 verse 10, basahin natin, "Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies." Sa ESV, an excellent wife, who can find? Sino ang makakakita? She is far more precious than jewels. These are descriptions. Bago tayo pumunta sa napakagandang mga description ng isang excellent wife, excellent woman, an excellent mother dito sa Proverbs 31. Gusto ko lang mapaalalahanan tayo na hindi lang basta excellent ang babae sa Book of Proverbs. Meron ding not good. Sabi nga ng asawa ko, ang sabi ng mga Taiwanese, NG. Ano ibig sabihin ng NG? Not good. Meron mga NG na babae sa Book of Proverbs. Meron mga babae na magulo, mahilig makipagtalo at mahilig makipag-away.
Sa Proverbs 21 verse 9, we have the brawling woman. Proverbs 21 verse 19, the contentious woman and angry woman, mahilig makipagtalo. Proverbs 27 verse 15, the quarrelsome wife, mahilig makipag-away. Also, we have in the book of Proverbs, the immoral and promiscuous woman. Isang babae na masasabi natin na marumi, isang babae sa kataga na pamilyar sa atin na mababa ang lipad, walang pita, walang pagpipigil sa pita ng laman. Sa ESV, ang sabi sa Proverbs chapter 2 verse 16, so you will be delivered from the forbidden woman, pinagbabawal na babae, from the adulteress with her smooth words. Verse 17, who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God. At ang pinupunteriya sa verse 17, yung companion of her youth, yung kanyang asawa, nung sila'y kabataan pa, ay sila'y naggawa ng covenant sa Diyos at sa pagitan nilang dalawa, and she forsook him. Iniiwan ng asawang lalaki para maglaro ng apoy. Mahusay siyang magsalita. Sa Proverbs chapter 5 verse 3 hanggang 5, na doon yung strange woman na yung kanyang labi ay matamis na parang pulot at smooth na parang langis, pero ang dulo ay libingan. Ito yung mga kauri ng babae na sabi ng salita ng Diyos na dapat ay layuan, dapat ay huwag tularan. Pero sadly, ito ang mga uri ng babae na pinapalakpakan ngayon ng sanlibutan. Ito ang mga uri ng babae ngayon na sikat sa Hollywood. Ilan na ang naging divorce, ilan na ang naging asawa, pero basta sexy, maganda sa mata. Woo-hoo! Women with no modesty. Mga babae na magulo at mahilig makipaggulo. Madumi ang bibig, kung ano-anong lumalabas sa kanilang mga dila. And if you know the words, mga babaeng may mataas na body count. Nakapanood ako ng isang interview, tinanong sila kung ilan na ang body count, pinagmamalaki pa ng isa, maybe 200. Yun ang bilang ng lalaki na nakasama niya na sa kama. At pinapalakpakan at pinangangalandakan. At ang Proverbs 31, ang babae sa Proverbs 31 na ating makikita is in a sharp contrast sa pinoportray ng sanlibutang ito. At maniwala kayo mga kapatid, hindi tulong ang sanlibutan para ma-encourage ang mga kababaihan sa pagiging mabuting babae at mabuting asawa. Invested, literally billions of dollars ang ini-invest nila para makumbinsi ang mga dalaga, ang mga bata na what matters most ay ang kinis ng iyong balat. Again, I'm not saying na walang halaga ang ganda. Purihin ng Diyos, binigyan ako ng magandang asawa. Pero hindi yun lang. At kung naririto ka, isa kang nanay, babae, o dalaga, na akala mo yun ang halaga ng isang babae, o nais kitang bigyan ng mabuting balita, iba ang pamantayan ng halaga ng Biblia. An excellent wife who can find. She is far more precious than jewels, sabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, she is a rare commodity. Madalang ang makikita mong ganito. Hindi siya madaling makuha. Hindi siya parang bato na madali kang makakuha sa tabi-tabi ng kalsada. Siya ay parang diamante na kailangan mong hukayin. Madalang. I would like to encourage every woman in this church to be that kind of woman. Gusto kong tawagin at wag sanang isipin ng mga naririto na ito'y para lamang sa mga matatandang babae.
Nawa, kung kayo ay lola na, Brother Paul, sabihin mo, Brother Paul, tapos na ako sa lahat ng iyan. Empty nesters na kami, wala na ang mga bata sa bahay. Hindi na ako naghahanap ng relasyon and so on. Well, I would like to encourage you, please pay attention sapagkat ito magbibigay ng instruction sa inyo kung paano ipagpe-pray ang mga dalaga, paano ipagpe-pray ang mga batang babae, paano nyo kakounselan ng mga babae ito kapag sila'y lumalapit sa inyo na may problema. Gusto kong bigyan ng pansin ito ng mga nanay ng tahanan upang kung kayo man ay pagkatiwalaan ng Diyos sa mga batang babae. Paano nyo sila palalakihin? Paano nyo sila gagabayan? And young women, nawa ang mga katotohanan na ito sa Proverbs 31 ay magbigay sa inyo ng instruction kung paano dapat ang direksyon nyo sa buhay. Ang gagayahin nyo ba yung sikat na model sa magazine o itong babaeng ito na pinipinta ng salita ng Diyos? So meron akong particular na 5 larangan, na 5 area na kung saan makikita natin ang kagandahan ng isang mabuting asawa o mabuting babae. Yung babae na mataas ang halaga. Ang sabi, makikita natin ito sa kanyang faithfulness sa kanyang husband. Pangalawa, makikita nito, she is engaged with her kids. Pangatlo, she is a diligent keeper of the home. Pang-apat, she maintains a good testimony to her neighbors. Panglima, she fears God. So simulan ho natin, she has a faithful relationship with her husband. Her faithfulness to her husband, verse number 11. Proverbs 31 verse 11. Anong sabi? The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoils. In ancient times, pag nagbasa ho kayo sa maraming mga nasyon at minsan maging sa Israel, ay merong hindi healthy na relationship ang lalaki at ang mag-asawang lalaki at babae. Lalo na sa ibang mga nasyon, ang tingin nila sa mga asawang babae ay walang halos iniwan sa isang alipin. At may mga pagkakataon, kung yun naaalala, kung medyo familiar kayo sa history, may mga hari, may mga government officials na hindi lang sila may wife, even multiple of wives, meron pa silang mga concubines. At madalas, itong mga asawang babaeng ito ay hindi lang basta tinuturing na parang alipin, sila'y tinuturing pa na parang banta. Hindi sila sinusuportahan, walang binibigay sa kanila, tinuturing sila ng masama. So therefore, may mga pagkakataon na pag umaalis ang mister, anong ginagawa ng misis? Naghahanap ng mga makukuha. Pero ito ang kakaibahan. Ang isang asawang mabuti, ang isang mabuting babae, ang isang mabuting asawa, ang sabi ng Biblia, the heart of her husband that safely trusts in her. Ibig sabihin, aalis ang mister at hindi niya gagayahin yung iba na inilalak yung mga mahalagang gamit sa isang cabinet para hindi ma-access ng asawa. No, tiwala yung mister sa asawa niyang babae na nahandyan man yung pera, nahandyan man yung resources. I trust her that she will be faithful. Nagpapakita siya ng isang mabuting patotoo. Ang track record niya ay siya ay isang tapat na asawa, tapat sa mister niya, sexually, tapat sa mister niya, even financially. Na pag naglaba si Mrs. ng pantalon ni mister at may nakuha, may bumabalik ba? Ano ang result nito? Sapagkat si Mrs. ay isang mabuting asawa at nakita ng Mr. na pagkakatiwalaan ng babaeng ito, and even before they married, hopefully ang track record nung siya'y dalaga pa lamang ay isang dalaga na pagkakatiwalaan. Anong resulta? So that he shall have no need of spoil.
Yung spoil ho mo dyan may pertain to the spoils of war. Ibig sabihin, hindi kailangang sumugod sa gera ni Mister at makakuha ng mga kamal-kamal na salapi para ipampalit doon sa winawaldas ni Mrs. o para doon siya maging masaya. Kung hindi nahandoon ang kanyang tiwala at katiwa-tiwala ang kanyang asawang babae, she is a faithful wife. Ano ang nagiging resulta nito? Verse number 12, tingnan natin, she will do him good and not evil all the days of her life. Lagi siyang gagawa ng mabuti para sa kanya. She is deeply committed and concerned for the good of her husband. She understands ang isang mabuting babae, ang isang mabuting asawa ay nauunawaan niya at tinutupad niya ang disenyo ng Diyos. Hindi ito sikat at maaaring masakit sa tenga ng ilang mga kababaihan, pero ang sabi ng salita ng Diyos, the woman was made for the man. Hindi yun sikat. Maaaring meron dito, nag-turn off na ng kanilang tenga, pero yun ang disenyo ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang babae para sa lalaki. And that good wife understands that. And she fulfills that role. Ginagawa niya itong role niya bilang ginawa ng Diyos, ibinigay ng Diyos para sa ikabubuti. And she will do him good and not evil all the days of her life. Committed siya sa ikabubuti ng kanyang asawa. Not just physically, but also spiritually. Kung may mga pagkakataon na kailangan niyang i-call out si Mister na maaaring sabihin niya, mahal, yung sinabi mo kanina ay hindi maganda, mahal, yung sinabi mo kanina ay hindi totoo, mahal, yung reaksyon mo kanina ay maaaring kasalanan. She will rebuke him because she loves him. Mahal niya ang kanyang asawa and she will do him good. Committed siya sa ikabubuti ng kanyang asawa. Ano magiging resulta nito? Verse number 23. Talon tayo sa verse 23. Her husband is known in the gates. Now, pag ngayon yung pinakinggan niya, pambihira, pinagchichismisan yung asawa niya doon sa may... Hindi. Yung gate sa ancient Israel is like a public square. Madalas nandito yung mga importanteng mga tao, nandito yung mga kilalang mga tao, nandito yung mga leaders, nandito yung mga usapang bayan at mga kailangan mangyari. So again, the gates were important business and even leadership meetings ay nangyayari doon. Sapagkat siya, ang asawang babae ay tapat sa kanyang asawang lalaki, he is well known in a positive light doon sa komunidad, sa mga leaders ng komunidad. At maaaring so much so na nag-excel ang kanyang mister na magiging bahagi siya o kabilang siya sa mga leaders ng komunidad. That's why her husband is known in the gates. May kasabihan, behind every successful man is a woman. At dito may katotohanan yun na dahil nahandun ang kanyang asawa na faithful sa kanya at yung kanyang asawa na faithful sa bilang keeper of the home, itong mister na ito ay pwedeng ilaan ang kanyang sarili upang tutup din ng may kasigasigan yung panawagan sa kanya ng Panginoon at siya ay magiging known doon sa gates. When he sitteth among the elders of the land, ibig sabihin siya'y kagalang-galang. Hindi siya kahiya-hiya. At hindi lang siya basta kagalang-galang siya dahil sa kontribusyon na handun yung bahagi at suporta at tulong ng kanyang asawang babae. So muli, ang isang mabuting babae, ang isang mabuting asawa ay nahandun ng kanyang katapatan sa kanyang asawang lalaki. Gusto kong tawagin ng pansin ng mga asawang babaeng naririto. Ito ba'y nakikita sa inyong buhay? Gusto kong tawagin ng pansin, maging sa mga dalagang naririto, you should be preparing for this. Kailangan niyong maghanda isang araw, kung loobin ng Diyos, isang araw kayo'y magiging asawa at magiging ina. Prepare to be a good
wife. Now, hindi lamang yun, she is engaged also with her kids. Pag binasa natin ang 22 verses na ito, marami sa mga bagay na ito ay very few. Makikita pala natin na may pinalaman sa mga bata. Madalas, ang mga ama ng tahanan ay lalabas sa kanilang tahanan para magtrabaho at ang maiiwan sa tahanan ay ang mga ina. At ang mga ina ng tahanan ay may malaking impluwensya sa kanilang mga anak. At actually, marami sa kanyang mga gawain sa 22 verses na ito para mag-ingat at mag-ayos ang kanilang tahanan ay magiging mabuting patotoo at tulong sa kanyang mga anak. Habang ginagawa niya ang mga gawaing tahanan, they see itong sweet and faithful love between their dad and their mom. They see her devotedness to her husband. Nakikita ng mga bata. At hindi ko makalimutan yung isang article na nabasa ko, one of the greatest good na pwedeng makita ng bata ay si mommy at si daddy ay sweet sa isa't isa. Amen. Kahit hindi masarap ang ulam, pero naglalambingan si mommy at daddy, sa isip ng bata, okay pa rin kami. Okay pa rin kami. Pero may PS5 man, may iPhone 16 man, pero wala, sabog, magkahiwalay ang mag-asawa. Ano ang idudulot nito sa bata? So napakaganda na habang gumagawa ang ina ng tahanan, pinagmamasdan siya ng kanyang mga anak. Oh, mga bata, maligo na kayo, magluluto na ako, malapit nang umuwi si daddy. Excited siya. Gusto niya ang presensya ng kanyang asawa. Ito ay mabuting patotoo sa kanyang mga anak. Ang sabi sa Proverbs 31 verse 27, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Nagbibigay siya ng matinding atensyon sa kanyang buong sangbahayan. Ang mga bagay-bagay ay binibigyan niya ng atensyon, ginagawa niya. Hindi siya, I cannot put it any other way, hindi siya tamad. Ang isang mabuting asawang babae ay hindi tamad. She does not eat the bread of idleness. She's never idle. Verse 28, her children arise up and call her blessed. Yung kanyang mga anak na nakasubaybay sa kanilang ina na gumagawa araw at gabi, mula sa madaling araw hanggang sa late sa gabi, ginagawa ang mga kailangang gawain sa tahanan, na doon ang pagtatapat sa ama ng tahanan, na doon yung pagmamahalan nilang mag-asawa. At anong gagawin ng mga bata? They will rise up. Hindi sila magkukubli sa kahihiyan. They will rise up and be proud and call their mother blessed. She is blessed by God and she is a blessing from God. Sapagkat inaasikaso niya ng mabuting babae, ng mabuting ina ang kanyang tahanan. Naalala ko ho, nung kailan bang kampiyon? Kailan ba yung huling presidential election? 20... Well, anyway, nung tumatakbo, si Leni Robredo, tumatakbong presidente, may nagtanong noon sa question and answer. Ang sagot ko, kung magagawa niya pa ring tapat ang dinaan sa kanya ng Diyos bilang tagapangalaga ng tahanan. Hindi natin sinasabi na bawal ang babae sa leadership position. Hindi natin sinasabing bawal maging presidente ng kumpanya ang babae. Pero kung mapabayaan niya ang gawain sa tahanan, merong problema. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise up and call her blessed. Now take note. Take note, baka akala ng mga babae, puro kami. Ang sabi ng salita, her husband also, and he praised her. Question, Mister, kailan mo huling pinuri si Mrs.?
Kailan mo huling in-appreciate si Mrs. Mahal, salamat. Uwi ako, maayos ang bahay. Mahal, salamat. Medyo maalat pero masarap ang ulam. Mahal, salamat. May sinusuot ako. Mahal, salamat. Okay ang mga bata. Mahal, salamat. Blessing ka sa akin. Her husband praiseth her. O mga mister, baka nagkukulang tayo sa pagbibigay, pahalaga at appreciation sa mga asawang binigay sa atin ng Diyos. Proverbs 19 verse 14, ang sabi ng salita ng Panginoon, house and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. She is a blessing. At sa mga binata, gusto lang sabihin, wala ka pang asawa, pero ngayon palang practicein mo na sa iyong ina. Mami, thank you. Nanay, salamat. Para pag ikaw nang may asawa, magagawa mong i-appreciate ang ibibigay sa iyo ng Diyos. At dito na tayo pupunta sa bulk ng tinuro ng nanay ni King Lemuel sa kanya. She is a diligent keeper of the home. So notice, this is the bulk of the godly wisdom. Ito, at alam ng nanay ni King Lemuel na yes, magiging hari siya, yes, marami siyang asikasuhin, pero isa sa pinakamagiging malaking impact sa kanya ay yung uri ng babae na mapang-aasawa niya. Kaya gayon na lamang ang paalala ng nanay ni King Lemuel sa kanya. Now again, ang descriptions, gusto lang kong magpaalala, ang descriptions ng ating mapag-aaralan sa Proverbs 31 ay description ng isang nanay in ancient times. Okay? Iba ang kalagayan ngayon ng maraming ina. So gusto ko sanang magbigay kayo ng warning, hindi ibig sabihin nyo na kailangan nyo umuwi, bumili ng lupa at magtanim. Maaaring hindi yun ang ibig sabihin. Pero tignan natin yung mga prinsipyo at i-apply natin upang maisabuhay ang pagiging isang mabuting ina. Before we go there, let's go first to Titus chapter 2. Titus chapter 2, simulan natin sa verse number 4. Titus chapter 2, verse 4. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Titus chapter 2, verse 4. Simulan natin, sorry, hindi pa sa verse 4. Verse 3. Titus 2 verse 3. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Verse 5, to be discreet, chaste, and what's the next three words? Keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Isa sa mga ituturo ng mga matatandang babaeng Kristiyano sa mga batang babaeng Kristiyano is not just to love their husbands, to love their children, but also to be keepers of the home. Sila ang pangunahing nilagay ng Diyos. Yes, the husband is the head of the family. He is the head of the wife. Pero ang binigyan ng pangunahing responsibilidad to keep the home, not to protect. Ang protection ay nasa husband. But the keeper of the home ay walang iba kung hindi ang asawang babae. Ito yung makikita natin sa Proverbs 31. Simulan natin sa verse number 13. Proverbs 31:13. Mabilis po tayo dito. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Again, yung wool and wala itong Walter na pwede mong puntahan na bumili ka ng yari ng damit. Walang iMart at walang ukay-ukay na pwedeng bumili ng yari ng damit. Kadalasan, noong time na yon, ang gagawa ng damit ay yung nanay. She seeketh wool and flax. Sumahanap siya ng mabuti, ng maayos na materyales para makagawa ng tela at makagawa ng damit para sa kanyang pamilya. She worketh willingly with her hands. Mga young people, here is the picture. Listen,
Here, listen mga young people, lalo na mga young people na babae, here is a picture of a good woman. She worketh willingly with her hands. Gumagawa siya. Ginagamit niya ang kanyang kamay para magtrabaho. Hindi siya tamad. Kumikilos siya. She is willing to do even manual labor para sa kanyang pamilya. Verse 14, she is like a merchant ships and bringeth her food from afar. Alala ko yung joke ni John MacArthur. Sabi niya, oh, ganyan yung asawa ko. Travel ng 30 miles para pumunta sa mall para bumili ng Jayco. Hindi yun. Kundi muli, hindi katulad ngayon na pwede kang may stock ng maraming pagkain sa bahay at minsan isang linggo ka lang mamalengke. Hindi pa ganun ka-develop ang mga kapagkain nung time na yun. Madaling masira. At usually, dahil sa uri ng buhay, talagang araw-araw. She will go to the market at maaaring doon siya magpapabake ng tinapay at magbibili siya doon and then babalik siya. Maglalakad lang. Walang jeep, walang Uber, walang angkas. If you have watched ang ilang mga documentaries ng mga nanay sa Africa that they will travel 5-10 kilometers para mag-igib ng galong-galong tubig sa ilog na kulay brown. She will do that. Verse 15, she riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and portion to her maidens. Ibig sabihin, maaga siyang gumising para gumawa, para trumabaho. Muli, sabi ko nga sa inyo, ang setting nito is ancient time, wala pang call center na graveyard shift. Hindi ko ibig sabihin na kung maaring ikaw ay nanay, na graveyard shift ang trabaho mo, nagigising ka sa madaling araw, di wala ka ng tulog. Again, ang punto lang ay doon yung kasipagan niya. Hindi putok na ang bato, tsaka siya gumigising. Verse 16, she considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. Well, of course, hindi siya basta bibili lamang ng lupa. So, of course, meron itong pahintulot mula sa kanyang asawang lalaki. Pero nandun yung kanyang know-how. Mga kapatid, ang babaeng pinipinta rito, sorry sa salita, hindi to buba o boba. Hindi siya bobo. Ito isang babae na, well, di kasi ako nakapag-aral, kaya dito lang ako. Hindi! Ito isang babaeng matalino. She's able to look at a field and consider, pinag-aralan niya yung lupa. Tingnan niya. May talino siya, may kakayahan siya. At sa permiso ng kanyang asawa, bibili niya yung lupa na yon at gagamitin sa ikabubuti ng kanilang pamilya. And with her hand, ang sabi ng salita ng Diyos, she planted a vineyard. She had practical knowledge about many things. She works the field. Hindi siya, okay lang na madumihan ng kanyang kamay. Verse 17, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Again, she is that a picture of weakness. Now, gusto kong maging mas sensitive. Alam ko, mayroong mga ina ng tahanan na maaaring may karamdaman. At hindi ito para puwersahin nyo to the deterioration ng inyong kalusugan. Pero maaaring sa ibang kaparaanan, pwede nyo maipakita ito na ang babaeng mabuti na ito is a picture of strength. Pero itong lakas na ito ay hindi para makipagkumpetensya sa mister. Listen po, minsan nakakala ng mga babae, ang isang malakas na babae ay makikita lang pag ina-under si mister. That is ungodly. Ang isang malakas na babae ay willing trumabaho at gagamitin niya yung lakas niya para gawin yung panawagan sa kanya ng Diyos na ibinigay siya ng Diyos sa lalaking ito para suportahan at maging katuwang. Hindi andrin. Kung ina-under mo sa mister, kailangan mo magsisi.
Verse number 18, she perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. She perceives, that means she discerns, she takes inventory. Hindi siya nauubusan ng langis sa gabi. Ibig yung sabihin, alam niya, ay wala nang mantika, ay wala nang bigas, ay wala na lahat sa bahay. Aware siya. Gumagawa siya. She perceiveth that her merchandise is good. Verse number 19, she layeth her hands to the spindle and her hands hold the distaff. At maaaring, ano yun? Kung nakakita na kayo ng panggawa, panghabi ng tela noon, ang lalaki. Hindi ito yung ginagamit nila Sister Pinky yung na panahi. Kung hindi, again, ang lalaki nito, ang bibigat nito, na kahit hahatakin kahoy ng gano'n, tapos gagawin na naman, tapos hatakin na naman, tapos gagawin na naman, para magawa yung tela. Siya'y committed, she works for cloth, siya'y tumatrabaho para makagawa ng tela, siya'y tumatrabaho para makagawa ng damit para sa kanyang pamilya. Pero hindi lamang siya nakatingin sa kanyang pamilya, hindi lamang siya nakatingin sa kanyang asawa, she also maintains a good testimony to her neighbor. Verse 20, she stretches out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. So hindi siya isang babae na basta gawa lang ng gawa sa bahay. She is. Pero isa lang siyang babae na nakatingin din sa iba at tumutulong. She has compassion to the needy. Hindi siya self-centered, hindi siya selfish. She is compassionate. Verse 21, because of verse 19, kung naalala rin sa verse 19, gumagawa siya ng damit, ng tela. Ang resulta nun sa verse 21, she is not afraid of the snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. Kasi gumawa siya ng tela at gumawa siya ng damit, heto na ang taglamig. Hindi ako nag-aalala. Kasi may ginawa ako. Kasi hindi ako nag-Facebook lang maghapon. Kasi may ginawa ako. Verse number 22, she maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and pearl. I appreciate yung verse number 22. Hindi lang siya basta gawa ng bahay, but she also, gawa ng gawa sa bahay. Hindi na siya gumagawa ng damit. She also makes coverings of tapestry. Ano ito? Decoration sa bahay. Hindi lang basta well-provided ang bahay, kinikip niya ang kagandahan ng bahay. Hindi lang yun, her clothing is silk and purple. Hindi ito larawan, ano yung ginagamit na description sa babae? Losyang. Hindi ito larawan ng isang quote-unquote losyang na babae. Yes, gumagawa siya sa bahay. Yes, nagbubungkal siya maaari ng lupa. Yes, dumigil siya sa madaling araw. Hanggang gabi gising siya. Hindi siya tamad. Oo, pero maniwala kayo, hindi siya losyang. Handun pa rin. Binibihisan niya, inaayusan niya pa rin ang kanyang sarili. Hindi para mapansin ng ibang lalaki, kundi para sa kanyang asawang lalaki. Verse number 24. She maketh fine linen and selleth it and delivered girdles unto the merchant. Again, she is engaged sa commerce, na gumagawa siya at nagbebenta siya. Hindi masama na magnegosyo. Hindi masama, maaari kung kinakailangan ay mamasukan sa opisina. Pero muli, nahadun yung hamon. Kung ikaw'y mamasukan ng 8 hours a day, paano mo gagawin ang pagiging keeper of the home? It's a great challenge. Maaring for a time, nahando kayo sa ganung kalagayan, pero nawa, merong transaction, merong punteriya at merong plano na magawa ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Again, ang kanyang balabal, doon siya kilala. Minsan merong mga tao na may damit na hindi katulad ngayon na araw-araw palit ka ng damit. Maaaring meron lang silang isang balabal. Kasi mahal ang damit. Naalala niyo yung kwento ni Naaman and si Elijah? Yung servant niyang si Gehazi, ang pambayad ay damit.
Mahal ang damit dahil talagang mano-mano. At maaaring mayroong isa, dalawa lang na balabal o coat ang isang babae. Pero sabi dito, the strength and honor are her clothing. Doon siya kilala. Siya'y malakas at hindi mahina. Siya ay katangi-tangi. She is honorable. Siya'y kagalang-galang. Again, mga young people, hindi lang sa mga young people, ladies, strive to be honorable than sexy. Ito ay mas mahalaga sa harapan ng Panginoon. Verse 26, she opened her mouth and with wisdom, and with her she opened her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Pag nagsasalita siya, hindi basura ang lumalabas. Hindi pag nagsasalita siya, hindi dumi ang lumalabas. Pag nagsasalita siya, it's wisdom. Natututo ang mga bata. Pag nagsasalita siya, ay nagiging pakinabang sa mga nakikinig. At hindi lang yun, in her tongue is the law of kindness. Pag nagsasalita siya, hindi espada yung lumalabas at tumutusok. There's wisdom, but it is wrapped in kindness and love. Verse number 27, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Nahagingan na ho natin yan kanina. Now, in our ending, for Paul, may kilala ako. Ganyan na ganyan. Talaga naman, sa probinsya pa, masipag, matindi, maparaan, maaruga sa mga anak, tapat sa mister. Wow, brother po talagang, nung tinitignan ko nga, maaaring matanda na siya, maaaring hindi ganung mayayamanin niyo, pero pag tinignan ko siya, ang ganda. Yes, pwedeng magawa ito ng mga hindi mananampalataya. Pero ano ang magbubukod tangi sa isang Kristiyanong babae? At maaaring meron kayong kilalang hindi Kristiyano na one way or another, maaaring nag-fit sa description na ito. Pero ito nagbubukod tangi sa Kristiyanong babae. Verse number 29, ang sabi ng nanay ni Lemuel, many daughters have done virtuously. Oo, maraming babaeng ganyan. But thou excellest them all. Ito ay nagbubukod tangi, ito ay higit, itong babaeng ito ay lamang. Ano ang kinalamangan niya? Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. And if you remember, she will be praised by her kids and she will be praised by her husbands. Oh no, husband. Sorry po, sumobra. Pupurihin siya. Yes, hindi na sinasabi na walang halaga ang panlabas na ganda, pero yun lamang yun, panlabas na ganda. Kala niyo si Vicky Bello, ilang milyon na ang ginastos sa balat. Maganda pa rin ba? Parang manikin. Pero humanap kayo ng isang makadiyos na babae. Maaaring wala siyang libo-libong tinatapal sa balat niya araw-araw. Maaaring hindi mayaman, simple ang buhay. Pero hindi perpekto, pero nagsusumikap siyang i-apply. Gawin itong kalooban ng Diyos na ito. And may takot siya sa Diyos. Kaibang ganda. Sabi natin sa mga young people, do you remember? Godliness is beautiful. Godliness is beautiful. Ang balat ay kukulubot, pero ang pagiging makadiyos ay uunlad at uunlad. At kung magko-concentrate ka lang sa panlabas at nakakuha ka ng isang lalaki na ginusto lang ang iyong panlabas, sorry, kukupas yan. Pero kung na-attract sa iyo ang lalaki dahil ikaw ay makadiyos at umuunlad ka
Kahit kumukulubot ang balat, umuunlad ang pagiging makadiyos. Lalo at lalong nahahaling sa'yo si Mister. She fears God. Hindi lamang siya hardworking sa bahay, siya rin ay given sa pagsamba sa Panginoon. May takot siya sa Diyos. So muli, nandun yung faithfulness sa kanyang husband. Nandun yung kanyang engagement sa kanyang mga anak. Nandun yung kanyang pagiging diligent sa gawaing bahay. At nandun yung kanyang mabuting patutuo at pagiging matulungin sa iba. Pero higit sa lahat ng ito, mahal niya ang Diyos na nagligtas sa kanya at sinasamba niya si Kristo higit sa iba. Verse 31, dito tayo matatapos. Give her the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Ano si Mister sa gates? Uy, pambihira! Di ka pa, na-promote ka kaagad. Salamat sa Panginoon, pero alam mo ba? Yung misis ko sa bahay, wala ako kung wala siya. Let her, the works of her hands, praise her. Muli ho, I was listening to John Piper nung may natanong sa kanya, may sumulat sa kanya ng tanong, ako ay sabi isang babaeng may disability. May disability, paano ko ibubuhay ang Proverbs 31? Disabled ako. At ang simpleng sagot ni John Piper, well again, ito ay description ng isang ancient woman, isang woman na walang disability. Pero muli nga ho, ang huhugutin natin ay yung prinsipyo. Ano yung prinsipyo? Ngayon, maaaring disabled ka, pero tanong, tamad ka ba? Ako ho? Maaaring di mo kayang gawin yung ginagawa nitong Proverbs 31 woman na ito, pero maaaring pareho kayo na hindi tamad. Ano yung magagawa mo? So muli ho, iba't ibang kalagayan. But let me encourage all the women, young women, ladies, even elderly women, read and meditate sa Proverbs 31 at nawa hingin natin ang tulong ng Diyos na hubugin kayo sa larawan na ito. And men, lalo na young men, umanap kayo at mag-pray kayo. Ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. Magmakaawa kayo sa Diyos ng isang mabuting makadiyos na babae na ibibigay sa inyo ng Panginoon. And be ready for that. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. At nawa, O Diyos, gamitin mo itong patuloy para turuan kami hindi lamang mga kababaihan sa iglesia, kundi maging ang mga kalalakihan din. Kaming mga ama ng tahanan, kung paano namin pangungunahan ang aming kung paano namin papangunahan ang aming mga asawang babae, kung paano namin ililid ang aming mga anak, ang aming buong pamilya. At muli, O Diyos, kung meron mang mga kasalanang in-expose, nawa patuloy mong gamitin ang iyong katotohanan para hubugin, itama at iayos. At nawa, Panginoon, manatiling paalala na sapat ang iyong biyaya upang patuloy na mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain, ingatan mo kami, Panginoon, maging pagpapatuloy pa ng aming mga gagawin. Ikaw po nawa ang patuloy na maitaas. Salamat po sa iyong salita. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his love to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me.
His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Purihin po Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Again, I would like to encourage everyone, not just the ladies, but everyone, to go back sa Proverbs 31, basahin, pagbulayan, at patuloy itong gamitin ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya. Sa ating nung pagtatapos ng gawain ngayong umaga, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan at patuloy na paggawa ng banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa naman tayo tinawag ng Panginoon. At sa atin hong pag-appreciate sa mga ilang tahanan, gusto nating hiniyahan ng bawat isa na magsiupo, upo muna tayong lahat para hindi tayo magtagal. Lahat ng mga